I've been suffering from acne since high school, Doc. It's a never-ending battle for me kasi syempre mawawala siya. Then kahit gagamit ako ng kung anong skincare, then babalik at babalik din siya. So it was actually a tiring journey for me. Parang sabihin nila na, oh, anong nangyari sa mukha mo? Like, parang syempre, hindi ko din naman alam. Kasi yung ginagawa ko is, tinatry ko i-help yung sarili ko. Nag-e-effort naman ako. And hindi ko din alam kung bakit ganun pa din. Every time na titingin ako sa salamin, parang, ano nangyayari sa face ko? So, iniiwasan ko na lang siya. Iniiwasan kong tumingin sa salamin. Along the way, inaccept ko na lang siya kasi I tried to self-medicate kung ano na lang yung gagawin ko para kahit papano build yung confidence ko paunti-unti. Kasi if hindi ko yun gagawin, wala din. Ako lang din talaga yung mahihirapan. Hi po! Welcome to Clear Skin, Clear Confidence. I'm Dr. Mike D and today po makakasama natin ang isang content creator na matagal din po nag-struggle sa kanyang acne, halos teenage years. Pero ngayon, she's starting to show confidently both online and offline. So samahan nyo kami today sa ating episode as we learn about her story, kung paano nagsimula, ano yung mga pinagdaanan niya, and kung paano siya gradually naka-recover. Please welcome Miss Jan Maxine Pasuda. Hey! Hi, Doc! Hi, Maxine! Kumusta? Okay naman, Doc. Kayo po. I'm okay. Thank you so much for giving us the opportunity na ma-share yung stories mo sa ating mga DMD standards. Yes, it's my pleasure po. Oo. So Maxine, kung okay lang balikan natin yung experience mo before yung nagkaroon ka ng acne. So mai-share mo ba sa amin yung naging experience mo habang lumalaki ko while growing up with your acne? Yes po. So actually, I've been suffering from acne since high school, Doc. And imagine kung gaano, kasi syempre nag-work na ako ngayon and yung struggle ko talaga to that battle, parang it's a never-ending battle for me kasi syempre mawawala siya. Then kahit gagamit ako ng kung anong skincare, then babalik at babalik din siya. So it was actually a tiring journey for me. So growing up, syempre maraming criticism, maraming unsolicited advice na nare-receive ako from other people. And growing up with that kind of people or surrounding, it was actually, parang ang masakit, but at the same time, parang tinanggap ko na lang siya. Kasi for me, if hindi ko siya tatanggapin, wala. Ako lang din yung hindi sasaya. So, throughout the journey, mahirap siya, pero I accepted it. And I think that is the most important thing if you are struggling with acne then. Alright. So nasabi mo parang it was like hurting you. Like so, sa pang-araw-araw mo, yung interaction naka-affect ba yung interaction ng mga people around you or towards you? And how did it affect you yung may acne ka before? Yes. Actually, it really affect me badly. Maybe kasi parang, syempre, surround ako ng people na medyo may mga clear skin. For example, yung family ko, clear skin sila compared sa akin. So, madalas, if merong family gathering, ayun talaga yung iniiwasan ko kasi syempre, if may family gathering, may unsolicited advice from my relatives. So, parang sabihin nila na, oh, anong nangyari sa mukha mo? Like, parang syempre, hindi ko din naman alam. Kasi, yung ginagawa ko is, tinatry ko i-help yung sarili ko. Nag-e-effort naman ako. And hindi ko din alam kung bakit ganun pa din. So maybe meron talagang mali sa ways na ginagawa ko. And parang hindi ko na-take as a positive. Syempre kasi parang gina-judge nila ako despite my effort. So it was actually hard kasi every time na titingin ako sa salamin, parang ano nangyayari sa face ko. So iniiwasan ko na lang siya. Iniiwasan kong tumingin sa salamin. Iniiwasan kong pumunta sa lugar na may liwanag. Kasi Doc, di ba? Yeah, pag nasa maliwanag ka, parang maski yung maliliit lang. Iniiwasan mo yung light, di ba? Yes. Kunyari, nasa restaurant ka, Doc, di ba? So yung rays ng sun nandito, pag ganito. Then,
syempre, I'll sit against it. So, parang pag nakikipag-usap ako sa ibang tao, para less obvious. yes, di ba? So, yun. So, I can mahirap. really relate, no? Kasi sabi mo nung high school, kasi nung high school ako, I really had a lot of acne also. And yung sinabi mo, like, yung pag-family gathering, yung mga unsolicited advice. So, na-experience ko din talaga yan. Like, parang, yung pinaka-most common, hindi ko alam kung pareho tayo, most common sa akin na sinasabi, ayan, kasi ano-anong ginagamit sa face. Yes, diba? Doc, that's correct. So, parang, I don't know, siguro, sa kanila, parang, okay lang yun. Parang, it's their way of saying na parang, maybe you should stick to one lang. Pero iba kasi yung pagkasabi. Oo. It's the way they deliver kasi. Oo, the delivery. Tapos iba yung impact din, no? Yes. Parang nakaka-hurt talaga siya. Parang isipin natin na tinutulungan nila tayo pero the way they deliver it is not wrong. Parang sometimes it's insensitive. Right. Pero maybe may insecurity lang din talaga tayo. Oo, parang ma-magnify siya. Yes. Parang gano'n. Nasabi mo kasi kanina na clear skin yung family mo or relatives mo, diba? So, I'm sure, kagaya ko din, na nako-compare ka sa mga relatives, sa sister mo, ganyan. Ako din, nako-compare ako before sa mga clear skin ko na mga relatives. So, how did that affect you? Syempre, it takes a toll talaga sa confidence ko, Dok. Syempre, kasi parang lalo ako naging self-conscious. Syempre, na parang, iniisip ko din na bakit sila makinis? Magkapatid naman kami, ang sister ko. Pero parang along the way, inaccept ko na lang siya kasi I tried to self-medicate kung ano na lang yung gagawin ko para kahit papano ma-build yung confidence ko paunti-unti. Kasi if hindi ko yun gagawin, wala din. Ako lang din talaga yung mahihirapan. And parang naging comfort zone, I'm not sure with you, but sa akin parang naging comfort zone yun na parang at least may ginagamit ako. Yes, totoo. Na parang kahit eto muna, okay na yan. Kahit parang at least I'm making an effort, diba? Pero it's a good thing hindi naman na-apektuhan yung relationship mo with your sister or kasi nga nakakompara kayo or what? No naman, kasi my sister never judged me naman. Parang it's more on outside, yung more on relative. Syempre, hindi naman din gusto ng sister. Hindi naman niya kasalanang makinis siya. Understand. And ganun ako, di ba? So, yeah. May mga times ba, kasi na-experience ko rin yan before, may mga times ba na parang gusto mo na lang umiwas? Like for example, like may mga social gatherings, or I don't know, may date ka, ganon, or may kayo ng mga classmates mo or mga labas kayo ng classmates mo, magsaset ng date. So, parang may times ba parang prefer mo na lang na magstay home, magka-cancel ka kasi ganon, may mga ganong situations ba? Yes, Doc. Actually, nung senior high school ako, doon nag-start yung parang sobrang severe na acne ko, especially nung pandemic. Kasi nung pandemic, may mask. So, nag-worsen talaga yung acne ko noon. Then, yung mga friends ko, magkasabi sila na, meet naman tayo dito kasi hindi tayo nakapag-meet. And ako, no, may gagawin ako. Pero wala naman. So, syempre, nahihiya ako na parang, yung mga friends ko din kasi makikina sila. Then ako, parang pumuputok yung tigihawat ko. So, na-shy talaga ako. And if may family gathering, especially if yung host is kami, sa house, pupunta sila, nakakulong na ako sa kwarto. Hindi ako nakakapag-communicate sa relatives din. Bukod sa unsolicited advice, syempre, may hirapan ako kasi pag nakikipag-usap ako sa tao, hindi ako titingin sa'yo. Like, hindi ko kayang tumingin kasi feeling ko, ang mapapansin lang nila is yung acne ko. So, medyo mahirap talaga yun for me that time. Right. So, same feeling, no? Kasi, like, ako dati kasi sobrang severe ng acne ko din. So, ang ginagawa ko, pag every gising ko, binibilang ko yung mga bagong acne. Totoo, Doc, totoo. So, depende doon sa schedule na yun. Tutuloy ko ba to? Sige, kung 5 yung acne ko na bago bukas, hindi ako pupunta. Totoo. Mga ganon. So, kahit i-concealer mo ba, di ma, Max? Like, yun nga, umiiwas ka sa araw. Kasi kahit i-concealer mo, may bumps. May bumps. Parang obvious na obvious pa rin siya, right? Tsaka pumapangit siya lalo, diba? Oo, alright. So, you said kasi parang inaccept mo na siya. Pero ako kasi parang, I understand where you're coming from. Parang inaccept ko siya. But there's this deep yearning inside me na sana umalis na siya. Na parang mag-clear na yung acne ko. So, what finally prompted or pushed you na
kailangan ko na talaga tong solusyonan or kailangan ko na lang, I need to do something about this acne? What made you realize? So actually, Doc, all throughout naman ng buhay ko is tinatry ko siya ayusin. Nag-self-medicate ako, which I think mali. So, nung may isang time talaga nag-trigger sa akin is my dream job is to become an FA, flight attendant. And I've been accepted for a job initial interview for an airline. And that time is sobrang lala nung acne ko. So, hindi ko siya inattendan or hindi ako nag-interview kasi alam ko din naman na to be an FA, you need clear skin. So, na-realize ko na parang, at gusto ko tong job na to, but I'm not making enough effort to have that dream job. So, ayun yung ginawa ko. Na-realize ko na, magpapakonsult na talaga ako ng derma kasi hindi ko na kayang mag-self-medicate kasi lumalala lang siya. So, ayun talaga yung parang nagpa-trigger sa akin. It was way back July and that was the time na nakita ko din kayo, Doc. So, parang it's meant to be. Yeah. Actually, nakita ko kasi yung video mo. Like, ang dami kong mga patients and yung mga DMD stunners, maraming nagtatag. So, nakita ko na yung video mo last like a couple of times na. But yeah, na-notice ko nga na ang nakakatuwa kasi sa'yo, Max, kasi even though you had that acne, parang hindi tayo the same eh. Parang ako kasi parang when I had acne, wala talaga akong confidence. Like, ayoko magpunta sa mga social events. I don't want to, like, wala akong confidence para mag-apply. Ikaw kasi parang kahit ganun na yung situation mo, you still had that amount of confidence para mag-apply. Kaya sabi ko, I admire this kid. I mean, sabi ko, what if mag-clear talaga yung skin niya? I mean, parang na-excite ako sa potential kung saan pa yung confidence, kung gaano pa how will your confidence expand pa beyond what you have now? Kasi even though you had acne, parang hindi siya balakid sa'yo na to pursue that. So kaya I was really impressed. That's why I think I messaged you. Sabi ko, or I told Max that if she would allow me na maging derma niya, I could help her clear her skin. And I saw your videos also kasi diba you were making videos also about your acne. Yes. Can you tell us about that? Yung mga videos mo about your acne. So bali, ang first, dati kasi hindi ko talaga kayang humarap sa camera nang walang makeup. As in, hindi ko kaya. So one time, parang naisip ko, mag-make lang ng isang video na nagme-makeup ako and I'm covering my acne. Then, ayun yung unang video kong nag-trending. Parang ang daming nakarelate na kasi parang may caption ako doon na parang kahit anong gawin ko, hindi siya nawawala. Pero hindi ko kayang lumabas ng walang makeup. Parang ganun. Alam kong makaka-worsen yung makeup, pero ginagawa ko pa rin siya. Parang ganun. So, kasi yun nga, naapektuhan yung confidence ko. Kasi kahit pa paano, natatakpan naman siya ng makeup. So, ayun yung mga videos na ginawa ko. And natuwa ako kasi ang daming nakarelate. Then, na-realize ko na, hindi pala ako nag-iisa. Right. Dahil you showed your vulnerability. So, pinakita mo yung, this is my acne. And this is what I'm going through. This is what I'm doing because of my acne. And then, sobrang daming nakakita nun. And that's how it reached me actually. Dahil nga maraming nag-tag, maraming nag-share din sa akin. So yun, I'm really happy also na nakilala din kita. Yes. Okay? At dahil dyan, bibigyan kita ng another question. Alright. So yun, ngayon na nag-show up ka na sa TikTok. So, did it make any difference in terms of your confidence? How did it affect you generally now that you're becoming more and more present sa TikTok? Actually, the first time I posted a video nga, Doc, parang doon ko talaga na-build lalo yung confidence ko kasi nga hindi ako nag-video talaga ng walang makeup and all. Pero na-realize ko nung nag-post ako ng video na hindi nga ako nag-iisa, I'm not alone. Marami kami dan and maraming sumuporta sa akin na parang it's okay, you're pretty. And parang sobrang nakaboost yun ng confidence ko. And dun ko din nagawa na huwag mag-wear ng face mask. Kasi dati, hindi ko kayang lumabas ng walang face mask. So, kahit pupunta lang ako sa market, mag-wear pa ako ng face mask. So, nung time na yon na-realize ko na
wag na lang ako mag-wear ng face mask kasi wala naman pakialam sa akin yung ibang tao. Tapos, dun ko na boost yung confidence ko talaga sa TikTok, gawa ng support ng mga tao sa akin. And it really made me happy. Mm-hmm. And what I like about TikTok actually is that they really encourage, yung algorithm actually really encourages yung mga organic contents. Yung parang if the algorithm feels like it's going to relate to a lot of people, parang mas fini-favor niya yun, which I really like compared to like the other platforms. And I don't know if this is happening to you, Max, kasi yung mga patients ko, when they see na parang the before and after, yung journey, I'm sure marami kang followers, nakita nila yung from you were struggling with acne until now na meron ka ng like progress. I'm sure may message ka ng mga patients ko, for sure. Can you just tell us about that? Ang dami talaga, Doc. Siyempre, hindi naman ako professional din. Right. So, if mag-a-ask sila sa akin ng questions, parang una sabihin nila na, I'm really proud of your journey. Parang pinapanood kita nung ang dami mo pang acne and now ang clear na ng skin mo, ang galing. And syempre, nag-a-ask sila ng advice kung anong mga ginagamit ko. And I always recommend, of course, kung ano yung ginagamit ko talaga. So, ayun, kung parang based lagi sa experience ko or yung mga ginagamit ko, yung sinishare ko sa iba. Kasi if hindi, parang hindi siya honest. Right. Parang naging big sister ka na din sa mga mga patients na or non-patients din na nagsastruggle sa Yes, nagka-friends din ako actually dahil doon. Wow. Yes. So how does that feel? Well, parang masaya kasi kahit papano sa mga co-acne girlies ko, parang na-help ko sila in little ways. Yeah. And you know, parang may iba kasing connection pag like dumaan ka sa process ng like, yes. Alam mo, you can't like say it or parang pag may isang product like gets mo yan, parang bawal yan, parang ganun. Parang kahit hindi mo sabihin, may yung look pa lang, diba? Like, Doc Mike, bawal yan. Parang ganun, diba? Yes. So, ito, very exciting question. Okay. So, yun, in terms of nung may gradual improvement na yung sa face mo, babalik tayo sa family mo. So, yung sa family mo, nung nakita nila nagkakaroon na ng improvement, kumusta naman nagkaroon ba sila ng mga comments? Napansin ba nila? And how was that feeling? Noong una, syempre, kasi sa pag-take ng Isotret, syempre may purging effect siya. So, sabi nila, ba't parang nadami yung So, syempre, ang sinasabi ko, part yan, tiis lang tayo muna. Right. Then, nung tumagal, nagulat sila kasi from that super worst na purging, sobrang lala kasi ng purging ko, Doc. Right. Then, nakita nila ako kasi hindi ako nagstay sa house noon. Then, nung bumalik ako, sabi nila, hala, ang kinis mo na. So, parang, makinis na pala talaga ako. Kasi yung term na makinis is, ang hirap niyang kunin dati, di ba? Siyempre, ang dami kong acne. Tas ngayon, parang nung napupuri na ako, na ang ganda ng skin mo, ang galing talaga ng derma mo. So, parang siyempre, it made me really, really happy. Kasi all this time that I've been suffering from acne, never ko narinig yung salitang yun. But now, ayun na. Finally, narinig ko na siya. Yeah, naging DMD stunners na rin yung family mo. Yes. Right. Ang dami ko nang na-endorse. Sorry, medyo makulit ako as a doctor. So, sobrang monitored ka talaga. Even the nurses, no? Like, yes. Parang easily mo sila maka-communicate if ever may mga problem ka. So, ganun talaga kami. We want na, yun, parang really taken care of yung mga patient natin. So, sa treatment mo, sa buong treatment mo, may mga na-experience ka ba na tumatak talaga sa'yo na hindi mo makalimutan? About yung process natin, yung DMD Glow program, yung treatment ng acne mo, may mga bagay ka ba na hindi makakalimutan or memorable? Actually, Doc, parang throughout the process kasi sobrang accommodating yung lahat. Especially you, Doc, kasi you really take cares of your patient well. Kasi parang hands-on ka na iisipin mo talaga kung ano yung best para sa patient mo. So,
that time, feel ko ang pinakagusto ko is that time you propose Comedoclear extraction kasi parang, you should visit our clinic twice a week, ganan, kasi sobrang lalangan ng purging ko, Doc. So, tinatanggal mo talaga siya isa-isa and sobrang sakit niya, di ba, Doc? Nag-iiyakan tayo doon. pero feel ko sobrang worth it nung pain na yon kasi doon ko talaga na-realize na sobrang hands-on ni Dr. Mike and hands down talaga ako sa service niyo, Doc. All throughout, talaga sobrang bilis ng process, ng email consultation ko na parang ibinibigay niyo lahat. Tapos if may mararamdaman akong hindi maganda, bibigyan niyo ako agad ng prescription para ma-help or ma-lessen yung pain ko. And I really, really love that about DMD. And idol din kita kasi like pag nagko-comedone extraction tayo, parang kailangan ko to. Wala kang reaction. Mm-mm. So, yung iba kasi hindi kaya. Lalo na mga men. Usually, kaming mga men, mababa pain tolerance namin. Pero yun, idol kita regarding that. Peace, ganda. Yes. So, since na-mention mo yung purging, so, kailan mo na-notice na nagkakaroon niya siyang purging? And paano mo prepare yung self mo? Or paano mo siya na-accept? Or paano yung reception mo regarding or yung pag-accept mo regarding the purging stage? Kasi maraming takot sa purging, Max, actually. Yeah, so Doc. Actually, kasi, syempre, alam ko naman na mag-risk ako. Especially that time, Doc, kasi ground attendant ako. And imagine, kailangan kong makipag-usap sa iba't ibang tao, face-to-face. So, yung shame, not naman sobrang bad, pero yung nahihiya ako. So, inaccept ko siya and inisip ko na lang na it's part talaga ng process. You need munang ilabas lahat bago ako gumanda or magkaroon ng magandang outcome. So, yung pag-iko ng purging, syempre, Doc, hinelp nyo din naman ako nun right. Na parang sa Comedoclear nga, para ma-lessen yung purging ko. And of course, I'm also using yung topicals, which is really a great help sa akin. Kasi without them, parang hindi ko na alam. So, sa confidence ko, parang okay naman siya. Sobrang nakaka-down minsan. May time na naiiyak na ako sa night na parang, bakit dumadami siya? Siyempre yung self-doubt ko. Tama ba itong ginawa ko? I understand, yeah. Pero, nung nakita ko na yung result, paunti-unti, parang ko, buti na lang, hindi ako sumuko. Yun, parang, if ay sa threat ka, you need talaga ng patience kasi. So, patience, acceptance, kasi doon ka lang magkakaroon ng magandang result. May mga other sources ka ba ng support while you were like experiencing that process of purging? Kasi I think this is very important for a lot of patients. Aside from the DMD, of course, you talk to the nurse, you talk to me. Pero aside from that, may mga certain things or people ka ba na pinagpunan ng support during that time? Kasi I think very important to sa mga maraming patient. Yes po. Actually, pag napapalibutan ka ng hindi supportive na tao while experiencing purging kasi lalo kang mababaliw. Kasi syempre, pangit siya sa mental health natin, yung acne na nga lang itself What if ilabas lahat? Right. So, buti na lang sa akin, Doc. Meron akong friend na I'm staying with sa condo ko noon before. And parang andun lang siya, it's okay, Max. Parang hindi niya naman ako ginajudge. Sabi, okay lang yan. Ano naman na yan? Gagaling na yan. Kasi nagpapaderma ka naman na So, it really helps me. Syempre, yung hindi ako nakikriticize. So, okay lang din. And sa family ko na parang, minsan, syempre, napapansin nga na dumadami. So, pag i-explain ko naman, talaga. Di, okay din naman, tiisin mo na lang muna. Yun. So, wala naman akong negative people na... You try to avoid it, no? Yes, sometimes, of course. Parang, ayoko sa inyo. So, pag kita mo, negative, okay, dito na tayo. Pag sasabihin nila na, uy, wala na kayo. Right. Ayoko na sa inyo. So, yung magandang advice yun, while purging, surround yourself also with people who will support you. Yes, people who can uplift you. Yeah. Sometimes the loudest voice of love is one that doesn't ask to be heard. During the shoot, I kept noticing something. While Max was bravely sharing her story, her sister Nika was there, quiet but constant.
She wasn't in the spotlight, but she was behind every moment, helping her feel calm, saying, "Ang ganda mo, Max, ang galing mo." And it made me think, maybe that's where Max found the strength to show up fully. And this made me realize when someone believes in you enough, you start to believe in yourself too. You mentioned in the beginning of the episode kasi when you had acne, nagkakaroon tayo ng parang problems, mga socialization, mga gathering, mga ganun, mga events. Nung nag-purging ka, the same thing ba or mas nag-worsen ba? And how did you like cope up with it? Actually, nag-worsen siya kasi, so syempre, ground attendant nga ako that time. So, I'm interacting with different people every day. Nagme-makeup pa kasi ako nun, Doc, di ba? Nasabi ko sa inyo na parang kailangan ko siya sa work na mag-makeup. So, feel ko, nakaka-worsen din siya ng acne. So, yun nga, parang sa gabi, naiiyak na lang ako na parang ayoko na lang pumasok ng work kasi sobrang lala ng purging ko. Pero, yun, wala akong magagawa kasi eh. Tinatanggap ko na lang talaga, Doc, kasi if hindi mo talaga siya tatanggapin, walang mangyayari sa'yo. Parang hindi ka magiging masaya if hindi mo tatanggapin na ganun yung estado nung face mo ngayon kasi nga, alam mo din naman sa sarili mo na part lang to ng process, gagaling din yun. Yun na lang yung ginagawa ko or mindset ko that time. I think you also understand that healing of acne and the purging process is different from one person to another. Yes. I think naintindihan mo rin yun na parang may mga ibang pasyente hindi magpa-purge, merong magpa-purge, meron din namang magpa-purge ng medyo short lang. Yung iba medyo extended. So it really varies and I think you understand that also. Yes, I understand that, Doc, naman kasi alam ko naman talagang nagpa-purge ako as a person and before. You had history na. Yes, kaya tanggap ko na talaga siya. Kaya alam ko nung iti-take ko yung isotret, magpa-purge ako. Alam ko na siya, kaya that time pa lang, ina-accept ko na siya. Pero syempre nga, may lingering feelings pa rin talaga, Doc, na... Takot ka. Oo, na parang, pag andun na ako, syempre, masasaktan pa din ako, Doc. Right. Pero, yun na, wala, okay lang. Accept ko na lang kasi, ito naman na yung result. Right. Kung mababalikan natin yung previews or yung younger Max before, na medyo unsure ka about your confidence or medyo self-conscious ka talaga about your acne, anong message mo sa kanya or anong gusto mong sabihin kay Max back? So, Little Max. Little Max. So, Little Max, just be confident. Because the more na self-conscious ka, the more na hindi ka sasaya, the more na hindi ka mag-grow. Never listen to other people's opinion kasi at the end of the day, ikaw lang din naman nakakakilala sa sarili mo. Ikaw lang yung nakakaalam ng efforts mo. And of course, lastly, I think I will tell her to take care of yourself. Not out of shame, but out of love for yourself. Kasi, Doc, if hindi mo gagawin yun na parang iingatan yung sarili mo, ganun din, hindi siya magbabalance sa gusto mo tsaka sa kailangan mo. So, better talaga na kahit papano, mag-put ka din ng effort sa sarili mo para magkaroon ka ng magandang outcome. Yeah, and Max, I'm really fascinated because ako rin kasi acne sufferer ako. And it takes a toll talaga sa mental health and there are studies showing talaga na nakaka-apekto talaga siya sa mental health natin. And I know if it's the same with you, na of course, may mga support tayo coming from outside. But when we sleep, nasa room na tayo at the end of the day, tapos bedtime na, it's a battle in our mind na we face alone, di ba? Yes, so parang I'm fascinated and really impressed where that strength is coming from. Kasi ako, pareho tayo, like umiyak, like sana huminto ka na, like gano'n. Bago ako matulog, nakaupo, like sana tapos tumutulo na lang yung luha ko, tapos sana huminto ka na, bukas sana mawala ka na. Parang mawala na yung acne. So parang it takes a lot of like courage also. And ikaw, paano mo ba na yung mga battles natin, yung
battle natin na tayo na mismo yung ifa-fight mo sarili mo. So I think yung lahat yung courage ko ay nagmumula lang siya sa pagmamahal ko sa sarili ko. Syempre, I have goals in life. So namomotivate ako or determined talaga ako na maging maayos yung skin ko. Kasi parang it will affect how I interact with people. It will affect how I will grow as a person. So I really need to love myself. So ayun lang yung courage ko, ayun lang yung motivation ko na mahalin mo sarili mo para maging mas maganda yung pagtingin sa'yo ng tao or parang yun lang, parang self-love lang talaga kasi if hindi mo mahal yung sarili mo, hindi ka naman gagawa ng effort para umayos yung skin mo. So, it just takes self-love talaga. And I think it also helps kasi parang siguro hindi mo siya na-verbalize but what I got from you is that parang you believe that this is just a phase. Na hindi siya permanent. And it's part of life. Yeah, it's part of life. It's not permanent and there's something or someone who can help you overcome it. Yes. And also, I think yung love mo for your family also. Yes. Also, that's a very important thing which I really admire. And I think nakahelp din talaga yun sa'yo to go through the process. Yes. Yeah. Of course, meron tayong mga viewers dyan or meron tayong mga nanonood na may the same struggle na pinagdadaanan such as you also. So mga followers mo also ng yung mga acne girlies mo. So ano yung gusto mong sabihin sa kanila or advice mo sa kanila? So my advice to my co-acne girlies out there na always remember na you are not alone. I know how hard it is to wake up every morning na mag-worry ka na dadami ba sila, na mahirap tumingin sa salamin, mahirap tumingin sa mata ng mga tao. Pero just remember na your self-worth won't be defined by your acne or your acne scars. So just be kind to yourself. Kasi if you are a little bit kind to yourself, everything will follow talaga. Wow, thank you for that advice, Max. And lastly, since you're radiating with confidence and sobrang kampante mo na sa sarili mo, ano yung mga natutunan mo sa sarili mo, sa proseso, going through all this process from having struggled with acne and now to having this kind of confidence? Yeah. And ano yung masasabi mo about taking care of your skin also? I think ang pinaka-lesson sa all throughout this DMD Glow program or sa life ko is that healing really takes time. It takes patience. It takes self-love. Kasi parang if hindi ka patient, lalo na sa purging phase, parang lalo ka lang mahihirapan. Stress. Yes. Pag nag-stop ka kasi ayoko na, I give up. Ang dami kong lalo. So, mahirap lang siya. Ako yung mahihirapan. So, just be patient. Never give up. Kasi acne is part of life. Siyempre, swerte yung mga ibang wala. Pero tayo, or most of the people naman is nagsasuffer din or nagkakaroon kahit papano. So, just be patient, love yourself, be kind to yourself. Kasi without those, you will not survive sa buhay mo. I mean, kasi acne, siguro yung iba is mababa yung tingin nila. Parang, ang OA mo naman, acne lang yan. But sa iba kasi nagsasuffer talaga, it really takes toll in our mental health kasi. So, just be kind lang sa sarili mo kasi ayun lang yung makaka-help sa'yo. Yeah, and having said that, I think it's, sa medicine kasi, meron kaming tinatawag na parang, meron kaming concept na konektado lahat ng organs sa katawan natin. Even our skin, it's connected to different parts or organs of our body. So, if may certain problem or pattern or lesion ka sa skin, pag tinignan namin yun, mga dermatologists, alam namin which potential organ is affected. And also, I think the skin is also, physical manifestation siya ng being mo or yung spirit mo. It informs the world of who you are. You perceive the world through your skin. That's why it's really important. Kaya it affects our spirit and our mind also in such a way how acne affects our confidence also. So yun, Max, anything else that you, mga
last max advice natin dyan para sa ating mga sa ating mga acne girlies and acne sufferers natin, acne patients natin? Well, I think don't self-medicate. Yes. Maraming mahilig dyan. Yes, I know. Kasi I've been there. So, don't Guilty ako dyan. Diba? Nung bata ako. Parang wala naman kasing maraming acne never nag-self-medicate, Right. diba? So, syempre, not everyone can afford a derma. Pero imagine kung yung nagagastos mo sa pagsa-self-medicate din, ganun din eh. Yeah. So, parang... Minsan sobra pa. Yes, parang syempre expensive skincare, let's try kasi baka mas worth it siya, ganun. Pero at the end of the day, wala namang makakatulong sa inyo, kundi syempre yung professionals. So, yun lang, never self-medicate kasi been there, done that. Yes. So, wag na. Consult a dermatologist, consult Dr. Mike for better, for improvement talaga. Kasi, ayun lang talaga yung kailangan natin. Yeah. So, thank you so much, Max, for your insights, and thank you so much for the opportunity na i-share sa amin yung story mo. I know it's a difficult story to share, but I'm sure there will be a lot of people who will be empowered kung ano yung na-share mo. Kasi marami talaga makaka-relate. Ako nga nakaka-relate habang Diba? nagkukwento ka. Oo nga daw. So yun, so I just wanted to say na tama yung sinabi mo, do not self-medicate. Kasi sometimes if we do self-medicate, parang lalo pang lumalala. Yes. Kasi there are different types of acne kasi. So pag na-misdiagnose natin yung acne natin, ang nangyayari kasi ganito, parang magre-research sila sa net, tapos parang ito yung itsura ng acne ko, isa-search ko yung gamot para dito. So pag mali yung diagnosis, mali na din po yung magiging treatment. Kaya mas lalong nagiging complicated sa huli. Pero yun guys, acne is something that really affects the mental health of individuals. May mga studies na po talaga na nagpo-prove na naka-affect talaga siya sa mental health. And we just need, if may makita man tayo na may acne, kailangan po nila is support po talaga. Yes, be kind. And also be kind to each other. Kasi po, hindi natin alam yung mga pinagdadaanan nila. So yun. If ever you need help or may mga questions kayo about acne, of course, you can message your ate, your Max. And then also you can message me, Dr. Mike D, and DMD Skin Sciences kung may mga tanong kayo about acne. So, salamat Max sa pag-share ng story mo. And ang dami ko natutunan. And of course, yung mga viewers natin, I think marami ding nakarelate sa mga pinagdaanan mo. Kasi ako, may acne din ako before. I can relate talaga kung anong mga sinabi mo. Yeah. So guys, if you have any questions about acne, you can message me. And you can message DMD Skin Sciences if you are interested to clear your acne the same way that Maxine did. So thank you guys, and I hope to see you in the next episode.